Sa mga nag-aabang sa review ko nitong Suzuki Smash FI, so eto na nga guys, actually kararating lang daw nitong Smash FI na to dito sa may LYR Marketing Corporation, kaya naman syempre hindi natin papalagpasin na hindi mabigyan to ng review at walkthrough, at syempre tatalakayin na din natin guys yung kanyang SRP, down payment at installment. So without further ado, let's start this video. So ayan, meron silang available na color variant pagdating kay Suzuki Smash FI guys na color glossy red. Actually, first time natin to ma-review, and sa mga nag-aabang dito, eto na nga guys yung pinakahihintay nyo. So, before muna ang lahat, of course, dito muna tayo magsimula sa kanyang technical specs. Of course, this Suzuki Smash FI is powered by 113cc, air-cooled, single-cylinder, 4-stroke, 2 valves at single overhead cam. Ito guys ay merong 4-speed semi-automatic semi-manual transmission, at pagdating naman sa kanyang max power, siya po ay may lakas na 6.9 kilowatts at 7,500 RPM and max torque of 9.1 Newton meter at 6,500 RPM. Pagdating naman sa kanyang fuel tank capacity guys, meron siyang fuel tank na 3.7 liters, at base kay World Motorcycle Test Center or kay Suzuki, kaya nito umabot up to 60 plus kilometer per liter. Pero it may vary pa rin guys sa throttle habit ng driver. So mas matipid po siya ng gasolina kumpara dito sa carb type kasi nga po FI na siya. And then pagdating naman sa looks, ayan, malaki na yung pagkakaiba guys. Though same lang sila na sharp, ang mapapansin nyo naman guys, pagdating dito sa headlight, medyo mas malaki yung kanya. Tapos may nakalagay din dito na FI injection. And then pagdating dito, iba na din yung itsura niya guys. Kumpara dito, ayan kasi yung R version, which is yung disc brake. Tapos this one, sa mga nagtatanong, drum brake pa rin po yung kanyang front and rear wheel. Pero kahit ganun pa man guys, is napakalakas pa rin naman po ng kapit ng braking system niya. So dito, aside sa kanyang sticker na FI, meron din po siyang pride of ownership. Yan, meron siyang emblem dito na Suzuki. And pagdating sa turn signal, ganun pa rin naman, naka-bob type kagaya doon sa carb type ni Smash. So mapapansin nyo guys, pagdating dito, ayan, nandito yung kanyang horn, no? So, pasukan to ng hangin, guys, para lang sa ganun, mas mapalamig yung engine niya. Ayan. And, for me, goods na goods yan. Tapos, yung design niya dito may pagka-sharp at napaka-modern na din. Sa paint job naman, napakaganda po ng pagkaka-paint niya, guys. Hindi siya yung tipo ng pagkaka-red na parang lasaw. Para siyang candy red sa personal. And sa mga mahilig sa ganitong kulay na red, highly recommend this one. Kasi sa paint job pa lang talagang waging-wagi na kayo. And pansin ko lang din guys, dito nga pala sa kanyang turn signal light, meron siyang parang butas dito. Ayan. So hindi lang siya basta butas guys. This is for better aerodynamics, para nang sa ganun, habang tumatakbo tong motor na to, pasok yung hangin dito, labas. No, hindi siya yung sinasangga yung hangin. Maging dito, ayan, may mga butas-butas siya na ganyan. Ayan Hindi siya yung masasabi mo na, parang may siwang. Hindi. Design niya po talaga yan. Maging dito. And, suspension na ginamit dito guys, typical telescopic fork suspension with drum brake. Yan, yung braking system niya. Naka-spoke, nakayantas pa rin siya guys. And yung tire size dito sa front is 70 by 90 by 17, tube type pa rin. Yan. So dito, ito yung kanyang rear fender guys na naka-matte black. So, check natin yung side. Dating naman sa side, kung mapapansin nyo guys, aside sa kanyang color na, ayan, glossy red, or parang candy red, meron siyang decals dito na silver. Ayan, decals din to. Decals to, itong Suzuki. Tapos meron siyang mahabang decals dito, which is yung pangalan niya na Smash FI. Ayan. And pagdating naman sa tambucho niya, ayan, mas maganda po yung tambucho ni FI kumpara dun sa carb. Ayan. So, dito guys, may heat guard siya dito na naka-matte black. Tapos ito, ayan, silver yung datingan. So, pang-protect pa yan sa legs mo or sa legs na angkas mo if ever sasampa siya dito na hindi mapaso. No? Ito yung apakan ng driver, brake pedal. Tapos may harang na dito, guard sa engine guys para hindi mapaso yung paa mo. Kasi umiinit tong makina pag once napatakbo nyo itong motor na to or pinapaandar nyo. So, safe na po yung paa nyo na hindi mapaso dito. So, kickstart, ayan, di pa rin naman tinanggal. Foot peg ng angkas. At ang ginamit na suspension dito guys sa likod is swing arm dual shock absorber. Ayan. So, sa gulong, dito guys ay meron siyang tire size sa likod na 80 by 90 by 17. Spoke type pa rin po. Ayan. Braking system is drum brake.
And then sa tail naman, naka full assembly pa rin siya. Pero iba lang po yung design niya kumpara dun sa carb type. Bulb type pa rin po. Turn signal is naka bulb type pa rin. So good thing guys na naka full assembly siya. So nang sa ganun, ayan, wala ka nang alalahanin pa na baka may masagi yung angkas mo pag sasampa siya dito. Tapos ito yung plate holder at saka yung tapaludo niya. So dito tayo balik sa kanyang dashboard or sa kanyang handlebar. So yung buttons at saka switches meron dito guys is electric start. Ayan, sa right side, kickstart. Siyempre, goods na hindi tinanggal para pag ayaw mandar ng electric start, may maasahan kang kickstart. Dito sa left side, nandito yung kanyang high beam, low beam, turn signal switch off, at saka yung kanyang ayan, horn. Sa dashboard naman, iba din yung design or itsura niya kumpara dun sa carb. So, napakalaki po ng mga information nandito. So, makakaasa ka guys na lahat naman na information na kakailangan mo sa motor na to is nandito na. Kahit na hindi pa siya naka-digital. So, nandito yung kanyang speedometer, odometer, gear indicator, kung anong gear ka na. Tapos, fuel gauge, check engine at high beam, low beam, turn signal indicator nandito din. So, for me, goods na goods yan kahit na hindi pa siya naka-digital. Analog type po kasi yung kanyang dashboard. Tapos, dito may abang na. So, if ever may bag ka, pwede mo ilagay dito. Ayan. Iharang mo lang yung paa mo para sa ganun hindi mahulog. Tapos may mga design din siya dito guys para siyang palikpik, no? Napaastig ng looks niya. Modern na din. Tapos meron din pala siyang key shutter dito. Para sa ganun hindi madali mabutingting ng mga bata pag ilalagay nyo to sa mga matataong lugar. And pansin ko lang din guys, pagdating sa kanyang seat, mas generous yung seat niya kumpara dun sa carb type. Ito yung sa carb. Though generous siya, pero mas ito. Tapos leather type po yung kanyang seat cover, no? Yan. Tapos dito, foot peg ng angkas. Yan. Tapos center stand, side stand, typical side stand, kagaya ng carb type. Ito yung kanyang cambia na 4-speed. Apaka ng driver. Ayan. So, ayan guys. Actually, yung pinagbago lang ng FI guys, of course, yung kanyang pagka-fuel injected at saka yung kanyang pormahan, no? Na mas pinamodern na kumpara doon sa carb type. The rest, same lang naman. So, ngayon guys, nakaupo tayo kay Suzuki Smash FI. So, ito po yung itsura natin pag nakaupo dito. And sa height ko na 5'5", kita nyo naman. Ayan, abot na abot natin tong motor na to. So, sa mga nagbabalak bumili ng motor na to at ayan, nagtatanong regarding sa seat height, kaya bang abutin ng 4'9" or 5 flat? Well, kaya naman po kasi ayan, napaka-friendly naman po nito sa Asian height. So, sa mga lady rider naman, highly recommend this one also. It's because mababa din po yung seat height niya para sa inyo. At saka napakadali lang din yung i-maneuver guys, napakagaan lang din. At syempre napakalawak na din ang turning radius niya. So meaning sa mga traffic, and madali na lang din itong isiksik. So kung interested kayo dito guys, ito po ngayon ay nagkakahalaga ngayong buwan ng 66,400 if spot cash. Pero kung gusto nyo ng hulugan, ang down payment is 5,113 at monthly sa 3 years na 3,134 at may rebates na 200. So kung interested kayo nito guys, ito po ay mabibili nyo sa LYR Marketing Corporation, Kanokotan, Tagum City. So, nasa gitna po siya ng Kawasaki Crib at ng Honda Big Bike Tagum. So, full address and phone number nasa screen para po mas makapag-inquire kayo regarding sa motor na to. So, natapos na nga natin ikutan itong pinakabagong Suzuki Smash FI. Ano yung masasabi nyo dito guys? Sulit ba siya sa presyo niya? At ito ba yung klase ng motor yung gusto nyo bilhin ngayong taon? I-comment nyo nga sa baba. At syempre, kung bago pa lang kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. And also please follow my Facebook page at saka TikTok Langga Gail. So ayan guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out.